Now, dito tayo sa taga Davao City kasi marami siyang ipinangaral na napakabaluktot. Si Kibuloy na nakulong. So, ang kanyang grupo ay itinayo niya noong 1985 doon sa Davao City. At pinangalanan niya ang The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. So, at ang kanyang ipinangaral, tulad din sa ang kanyang ipinangaral ay tulad din sa United Pentecostal Church. Ang kanyang paniniwala ay may isang persona lang ang Diyos, ang Ama, tinatawag na Ama ang Diyos sa creation, tinatawag na Anak sa redemption, at tinatawag na Banal na Espiritu ng katawang tao. Yan ang kanilang ipinangaral, no? Ang batayan nila, tulad din sa Pentecostal, ang Juan 14:9 na akin ang binasa, akin ang tinalakay, no? So, akin sagutin, no? So, paano maging totoo ang sinasabi nila na ang Ama ay at ang Anak at ang Espiritu Santo ay isang persona lamang, na malinaw man niyang ipinayag ng Panginoong Hesus sa Juan 8:14 hanggang 16. So dito mga kapatid sa aking basahin, hindi pa binanggit ang Holy Spirit kasi ang Holy Spirit ay hindi pa ipinadala ng Ama at ng Anak kasi ang Panginoong Hesus ay hindi pa bumalik sa kanyang kaharian. Ating basahin ang Juan 8 Okay, 8. Sorry. Okay, 8. 15, hindi 14 hanggang 15, no? 15 hanggang 16. Ito ang sinabi. Kamo naghukom sa tawanong paagi lamang, apan wala ako maghukom kang bisan kinsa. O kung maghukom ako, husto gayud ang akong hukom, kay dili man ako rang usa ang maghukom, o dili ako o ang akong amahan na nagpadala kanako. So malinaw. So, paano natin mapaniwalaan ang sinabi ni Kibuloy na ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay isang persona lang? Na mayroon mang nagpadala, mayroong ipinadala. So, baluktot, no? At saka mali natin basahin din, no? Na ang sabi ng Panginoon sa Lucas 23, 46, nang ang Panginoon Hesus matapos siyang namatay ay sinasabi niya na ibinigay niya sa kanyang Ama ang kanyang Espiritu. At basahin, ha? 23:46. Ito ang sinabi. Unya misinggit si Hesus pagkusog, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong Espiritu. Uman siya makasulti niini, namatay siya. So paano maging totoo ang sinabi ni Kibuloy na ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay isang persona lang? So, baluktot, no? Ito pa ang kanya ipinangaral. Ito mga kapatid, grabe. Pagkangil gaya ng gingon din no? Gingon din Jesus was the Savior for the Jews, and Kibuloy is the Savior for the Gentiles. Grabe, no? Ibig sabihin, sinasabi ni Kibuloy na ang Panginoong Hesus ang tagapagligtas sa mga Hudyo. Ngunit ang tagapagligtas sa mga hindi Hudyo ay si Kibuloy. Paano ito kung mangyari? Now, ito mo sa inyo, kapatid. Ang Juan 3:16 na ang Panginoong Hesus na siyang nag-isang anak ng Diyos ay ang tagapagligtas sa lahat ng tao. Ito mo sa inyo, ha? So, ang sinasabi ni Kibuloy na siya ang tagapagligtas dito sa siya ang tagapagligtas sa mga hindi Hudyo, grabe, no? Paano siya maging tagapagligtas na siya tao lang? Hindi magani niya naligtas ang kanyang sarili sa kulungan. Paano pa iligtas niya ang kaluluwa? Grabe. So, ating basahin, ha? Ang San Juan 3:16. Ating basahin. Dito, malinaw na ipinayag na ang Panginoong Hesus lang ang ipinadala upang magligtas sa lahat ng sangkatauhan. Ito ang sinabi.
Kay giguma pag-ayo sa Dios ang kalibutan o tungod nini gihatag niya ang iyang bungtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay, ibig sabihin hindi maimperno kung dili makabaton hinoon sa kinabuhing dayon. Ang Panginoon Hesus lang. So paano si Kibuloy maging tagapagligtas sa mga hindi Hudiyo? Grabe, no? Ito pa na sinasabi na ang Panginoon Diyos ay ang tagapagligtas sa lahat ng tao, kahit anong lahi niya. Hudiyo man siya o hindi. Ating basahin mga kapatid, ang unuhan, 2:2. Kaya paano maging tagapagligtas ng hindi Hudiyo si Kibuloy? Ito. O si Kristo mismo mao ang halad aron mapasaylo ang tanang ang atong mga sala. O dili kay ang ato ra kundi ang mga sala usab sa tanang tao. Napakalinaw. Ang Panginoon Diyos ang tagapagligtas, ang nagtubos sa kasalanan sa lahat ng tao. So paano si Kibuloy maging anong partisipasyon niya? Na siya pati siya iniligtas pero hindi niya tumanggap. Kasi mga kapatid, kung isang tao ay hindi maging kaanib, hindi magpabautismo sa simbahan itinayo ng Panginoong Isos, tinanggihan niya ang kaligtasan o redemption. Tinanggihan niya. So paano? Paano maging tagapagligtas si Kibuloy sa hindi Hudiyo? So, mali, no? Sa Gawa 4:12, mas malinaw pa rin, malinaw din dito itinayag, katindasayan na wala nang ibang pangalan pa ang ating paniniwalaan maliban sa ating Panginoong Hesus. Ito ang sinabi. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Imagine. Ang kaligtasan ay makamtan lang sa pamagitan niya o sa kanya. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay wala na ilaing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawan nga makaluwas kanato. Wala na ilaing ngalan. So paano papasok si Kibuloy dito? Grabe ko yung jablo, no? Lalo na kay at sinasabi pa ni Kibuloy na Biblia lang ang batayan sa katotohanan. So, paano siya maging tama na igo man siya natamaan man siya ang kaluwasan makaplagan lamang diya kaniya kay wala na ilaing ngalan sa tibuok kalibutan naghihatag sa Dios ngadto sa katawan nga makaluwas kanato. Ang pangalan lamang Panginoong Hesus. So, hindi kasali si Kibuloy na siya ay tagapagligtas sa mga hindi Hudiyo. So, at si Kibuloy dahil sa sinasabi niya na siya ang Panginoong Hesus ay katuparan lamang sa sinasabi ng Panginoong Hesus sa San Mateo 24:4 hanggang 5. Ito ang sinabi. So, hindi tayo maniniwala kahit kanino, no? Kasi nakasulat na, sa banal na kasulatan ang dapat nating at paniniwalaan at mayroong simbahan na mag-explain sa atin kung mayroong mahirap intindihin dito sa banal na kasulatan. Ito ang sinasabi sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 24 verse 4-5. Si Jesus nitubag, pagbantay kamo o ayaw kamo palinbong ni bisan kinsa kaysa ako ngalan daghang tao ang muani nga magingon ako ang Mesiyas ug daghan ang malimbungan. Tumpak ito si Kibuloy. Kasi sinasabi niya na siya ang Panginoong Hesus. Grabe, no? Pagkagiling tayo sa bitudlo niya, no? Di, wagin siya kadlo pa, no? Wagin siya kadlo. So, ito pa, no? So, ito pa ang sinasabi niya na Kibuloy makes himself equal to Jesus by calling himself a begotten Son and the Son of God. So, sinasabi niya minsan siya ang Panginoong Hesus. Ngunit mayroon ding panahon magsasabi niya tulad sa aking binasa ngayon na equal siya sa Panginoong Hesus. Paano siya maging equal? Na siya tao lang. Ang Panginoong Hesus ay Diyos na nagkataong tao. Si Kibuloy ay tao na nangarap na maging bilang Diyos. So paano sila maging equal? Bakit? So, hindi mapaniwalaan, no? So, ating basahin, ha? Ito ang sinasabi na ang Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao.
ating mensahe. 1:14. Okay. So, grabe ang pinangaral ni Apollo Kibuloy, no? Ito. Ang pulong na imong tao, di po yung uban ka nato, nakita na mo ang iyang himaya nga puno sa grasya o sa kamaturan. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. So, paano maging katulad ng Panginoon sa Kibuloy? So, sa 1:49, ito pa ang ipinahayag na magbigay kalinawan sa mga baluktot na ipinangaral ni Kibuloy. Ito, 4:9. Gipadayan sa Diyos ang iyang gugma kanato pinagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan. Aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan binagi kaniya. So, ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak dito sa sanlibutan upang tayo ay mamumuhay sa pamagitan niya aron makabaton kita kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya upang tayo ay makatanggap o makamtan natin ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoong Hesus. So paano maging sharer or paano natin mapaniwalaan si Kibuloy na siya ay tagapagligtas sa mga hindi Hudiyo? Grabe, no? So, si Kibuloy, mga kapatid, ay hindi maaaring maging Diyos kasi ang Diyos ay hindi tao. Tulad ng Mormon, sa ipinangaral nila, ang Diyos Ama ay galing sa tao. Yung tinatawag nilang exaltation of humans. So, paano yan mangyari na ibinayag naman dito sa banal na kasulatan upang tayo ay hindi malinlang na ang Diyos ay hindi tao? Ito ang sinabi. Números 19:23. Ito. Okay. Sorry, no? 23:19. 23:19. Ang Diyos dili tao, busa dili siya mamakak, dili siya anak sa tao, busa dili mausab ang iyang una-una, bisan unsa iyang isaad, buhaton niya, musulti siya og nahimo kini. Ang Diyos dili tao. So paano maging Diyos si Kibuloy na siya isang tao lang? So, pero bakit mayroong naniniwala sa kanya? Kasi mayroong mga kulang sa knowledge regarding sa true religion. So hindi. At sa sinasabi ni Kibuloy, lumabas na siya ay Diyos-Diyosan. No? Lumabas na siya ay Diyos-Diyosan. So ito Kibuloy is in a state of perfection similar to that which Adam experienced before the fall. Grabe. Na siya kasi tulad siya ni Adan sa una nating magulang, unang nilikha ng Diyos na perfect before siya na linlang, no? Una dala sa una nating ina na si Eva. So ibig sabihin, no, na pinaniwalaan nila na si Kibuloy ay perfect. Grabe, no? So, paano yan mangyari? Na sinasabi naman ni San Pablo na walang taong walang taong na matalong. At basahin ang Roma 3:10 hanggang 11. So, walang taong na matalong. Si Mama Mary ay pinili na sa simulan pa. So, iba siya. Pero si Kibuloy, grabe. Ito ang sinabi. 3:10 hanggang 11. Sumala sa kasulatan, wala gayo tao nga matarong. Wala nakasabot ni nangita sa Diyos. Wala gayo tao nga matarong. So paano maging totoo ang sinasabi ni Kibuloy na siya ay kabilang sa pagiging perfect sa unang tao na
ano bang itawag natin bilang galang, no? Sa unang ama natin, sa ama ng lahat ng tao, so paano maging katulad siya? Kalayo o kalayo niya. So, na sinasabi na walang taong matarong. Ito ba? 1:1:8. So, ibig sabihin ni Kibuloy na siya ay walang kasalanan. At ating basahin kung ano ang estado ng isang tao na magsasabi na siya ay walang kasalanan. Ang sinasabi rito sa banal na kasulatan, mga kapatid, kung ang isang tao ay magsasabi na siya ay walang kasalanan, siya ang pinakamakasalanan sa lahat ng tao. Ating basahin, ha? 1:1:8. Kung moingon kita nga wala kita'y sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon o wala ka nato ang kamatuoran. Napakalinaw. Kung moingon kita nga wala kita'y sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon o wala ka nato ang kamatuoran. So, pag sinabi na isang tao na siya ay perfect man, wala siyang kasalanan, ipinayag na niya na siya ay siya ang pinakamakasalanan. Grabe, no? Ang ipinayag sa ating Panginoong Diyos. At ang masakit ay niloloko niya ang kanyang sarili. Niloloko. Kasi ito ang sinabi, ha? Gilimbungan na, o kung mingon kita nga wala kita'y sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon o wala ka nato ang kamatuoran. Ibig pa rin sabihin na kung ang isang tao ay magsasabi na siya ay walang kasalanan, maliban sa niloloko niya ang kanyang sarili, wala sa kanya ang katotohanan. Ang tanong, sino ba ang katotohanan na wala sa isang tao na magsasabi na siya ay walang kasalanan? Ang sagot, ang Panginoon wala sa kanya ang Panginoong Hesus. Kasi ang Panginoong Hesus ang katotohanan. So, sa madaling salita, kung isang tao ay magsasabi na wala siyang kasalanan, wala sa kanya ang Panginoong Hesus. Ating basahin, mga kapatid, na ang Panginoong Hesus ang katotohanan. 1:14, Jesus bitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan kundi moagi kanako. So, napakalinaw na wala ang Panginoong Hesus ni Kibuloy. Kasi sinasabi niya na wala siyang kasalanan. Na siya dahilan na wala sa kanyang katotohanan. Na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So paano tayo maniniwala na siya ay nasa katotohanan o walang kasalanan? Na ang magsasabi niya ay ang pinakamakasalanan. So, baluktot, no? Ito ba ang ipinangaral niya sa number 6 nila mga major beliefs? Serpent seed doctrine. Eva had sex with a serpent in the garden to cause the fall. Grabe, no? Ibig sabihin, ipinangaral ni Kibuloy na ang tao ay hulog sa sala dahil si Eva ay nakipag-sex sa demonyo. Grabe. Kasi ang bitin na sinasabi dito ay nag-symbolize sa demonyo. At basahin, ha? Sa pahayag 12:9 na ang bitin ay ang diablo. Pahayag 12:9. Ito ang sinabi. Gitambok ang dakong dragon ang karaang bitin nga ginganlagyawa o satanas na mo'y nanlimbong sa tibuok kalibutan. So, ang ipinangaral ni Kibuloy na ang unang ina ng lahat ng tao ay nakipag-sex sa demonyo. Kaya siya ay nahulog sa kasalanan. Pagkat masamang tao, masamang aral na labi, no? So, yan ay, ang ipinangaral na yan ay isang panglampasangan. Labi, no? Kasi, ang unang ina ng lahat ng tao ay nagkasala
dahil lumabag siya sa utos ng Diyos. Yan ang dahilan. Hindi yung sinasabi ni Kibuloy na nakipag-sex sa demonyo. Grabe. At ibig sabihin mga kapatid, ang dahilan bakit ang ina ng sangkatauhan ay nagkasala. Genesis 3, 1 hanggang 13. Itong sinabi. Sa tanang mananap na gibuhat sa Ginoong Diyos, ang bitin mao ang labing abtik. Ipangutana sa bitin ang babae. Gilidan ba day kamo sa Diyos pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Bitubag ang babae. Makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawa sa kahoy nga na sa taliwala nini. Gilidan kami sa Diyos sa pagkaon o bisan gani paghikap niya ng kahoya. Kung supako na mo kini mamatay kami. So, paglabag. Ang dahilan, mingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios, kaninyo kay nasayod man gud siya, nga kung mukaon kamo niini maabli ang inyong salabutan o may sama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo unsay dautan. Sa pagkakita sa babae nga maayong kan nga ang maong kahoy manindot kayo og lamin kanon, ang bunga niini o makapahimo kaniya maalamon, may kuha siyang bunga o gikaon niya kini, unya yatagan niya ang iyang bana o mikaon usab niya. So ito ang dahilan, ang paglabag sa utos ng Diyos, bakit nagkasala ang unang tao. Hindi yung nakipag-sex. Grabe. Sa si Lot sa Ginoo, bagay tao lang na siya po, makasalaman. Di lang tawag kundina, no? Because St. Augustine says, condemn the sin, but not the sinners. So, hindi tayo mag-comments. Ang atin lang i-comments na baluktot ang kanyang ipinangaral. Kung bakit na tinuro niya yan, wala tayong comments kasi tayo ay tao rin, no? Magkasala tulad. Tao lang siya, no? So yan, no? Hindi yan totoo ang sinasabi niya. So ito pa ang sinasabi niya. We can only have salvation by acknowledging Pastor Kibuloy as the Son of God. Grabe. Grabe, no? Malinaw ang kabaluktutan na hindi walang taong maliligtas kung hindi kumilala na siya, si Kibuloy, ay anak ng Diyos. Grabe. Pero bakit hindi siya nakaligtas sa kulungan? Ang Panginoon Isos, pumasok kahit sirado ang pinto. Umalis kahit sirado ang pinto. Ngunit si Kibuloy, mayroong rihas lang, maaaring mulusot yung kabon, pero bakit hindi siya nakalabas? Na sinabi man niya na siya ang anak ng Diyos. So, grabe, no? So, baluktot or kasinungalingan. Kasi, hindi ang tao ay maliligtas lamang kung kilalanin niya si Kibuloy as the Son of God. Grabe, tulad ng ibang sikta, hindi maliligtas kung hindi maging kaanib sa kanilang grupo. So yan ay kasinungalingan din, no? Kasi yan ay parang deception lang upang makaakit siya ng tao kasi malinaw na ipinayag sa banal na kasulatan na maliban na sa Panginoong Hesus lang tayo mananampalataya o maniniwala upang tayo ay mailigtas o maligtas. So, basahin natin, no? Na wala nang ibang daan pa upang tayo ay makakapasok sa karya ng Diyos. At basahin ng Juan 14:6. Itong sinabi, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamaturan, ug ang kinabuhi, walay makaadto sa Amahan, kundili moagi kanako. Pero bakit sinasabi ni Kibuloy na walang sino mang mailigtas kung hindi kumilala sa kanya bilang Son of God? Dabi, no? Pagkangilngig tayo, no? So, malinaw din natin balikan ang Gawa 4:12 na
Wala na yung pangalan ang ating tatanggapin, maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito, Gawa 4:12. Grabe, no? Kaya ipagdasal natin mga kapatid ang mga naging membro ni Kibuloy na sila ay malkalingkawas sa maling paniniwala. Ito, ang kaluwasan makaplagan lamang diya kaniya kay wala na ilaing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios nato sa katawan nga makaluwas kanato. Wala na ilaing ngalan maliban sa pangalan ng Panginoon Hesus. Pero bakit sinasabi ni Kibuloy na hindi maliligtas ang tao kung hindi kumilala sa Kanya bilang sanugan? Grabe, no? Pagkangilngig, no? Pagkangilngig. So ito pa, God's work of salvation was not finished at the cross. Ito ang malaking panglampastangan. Ang redemption, pagliligtas sa pagiging makasalanan ay natapos na ng ang ating Panginoong Hesus ay namatay sa cross. Ang sinasabi niyang patuloy, baka yung mga bagong isinilang na mga tao na kailangang magpabautismo sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus upang sila ay ma-redeem sa kanilang pagiging makasalanan. Kasi lahat ng tao ay kahit hindi pa isinilang noon sa time ng Panginoong Hesus na nagpapako sa cross, ay nasa kahintang na ng makasalanan. Kaya kailangan mabautismohan siya sa simbahan. Kung yan ang ibig sabihin ni Kibuloy, maling tama siya. Pero ang mali, kasi hindi ang kanyang simbahan ang itinayo ng Panginoong Hesus. Kaya hindi pa rin maridim ang isang makasalanan kung sa kanyang grupo magpabautismo. So, ang sinasabing patuloy, kasi mayroong bagong mga tao na isinilang at kailangan mabautismohan. Baka yan. Pero kung ang sinasabi niya, ang pagsakripisyo ng Panginoong Hesus para sa kaligtasan o redemption ng tao ay hindi pa natapos, mali, maluktot, kasi malinaw yung ipinayag na sinasabi ng Panginoong Hesus nang siya'y namatay na natapos na. Ating basahin mga kapatid ang Ebanghelyo ni San Juan sa talata 19, versikulo 30. Ito ang sinabi. 30. San Juan 19:30. Ito. Umay makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya, miduko siya o namatay. So, nang ating Panginoon Jesus ay namatay sa cross, ang kanyang sakripisyo para sa kaligtasan o redemption, pagtutubo sa kasalanan ng mga tao, ay natapos na. Pero anong sinabi ni Kibuloy? Hindi pa. Maluktot, no? So, mali, no? So, yan mga kapatid, ang ipinangaral ng isang tao na nagsasabi na siya ay anak ng Diyos o Son of God, na nagsasabi na siya ang tagapagligtas sa mga hindi Hudyo.